nga sa inyong lahat mga ka-viewers! Welcome back to my channel, welcome back to my vlog. Today I'll take you through a typical day in my life with analyzing it through the 5 perspective of the self. So, tara! Samahan niyo akong simulan ng araw ko. Alas 4 nga ng madaling araw ako nagigising at ang pinakauna ko talaga ginagawa niya na yung aking time ko binan sa Panginoon. I start by praying and reading the Bible, which strengthens my faith and sets a positive mindset for the day. My spirituality is a big part of who I am. Gaya nga po na sinasabi sa Proverbs 3 verse 5 to 6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ako'y naniniwala po talaga na wala akong magagawa kung wala po ang talagang Panginoon. Kaya bawat araw, bago ko sinisimulan ng mga dapat kong gawin, ay inuuna ko muna siyang kausapin sa pamamagitan ng panalangin. And that way, He guides my decision throughout the day. So ayun na nga, pagkatapos kong mag-pray at mag-Bible reading, ay naligo na nga ako. Di na ako natulog ulit. Minsan kasi, pagkatapos ko mag-pray at mag-Bible reading, ay natutulog ako ulit kapag wala kaming pasok syempre. But this time, dahil may pasok kami at midterm pa namin, ay nag-asikaso na nga po ako agad dyan. Nagsaing ako at habang hinihintay ko ngang maluto ito, ay prepare nga ako ng uulamin ko. And opo, sibuyas nga at suka yung nakikita niyo dyan na toyo. Ito po yung uulamin ko. Dahil for the tipid tayo mga guys bala. Kala nyo, sausawan lang no? Wala pong ganon. As a college students po kasi, lagi ko talagang kinukonsider ang needs kaysa wants. Sa dami pa naman ng mga kailangan bilhin para sa mga project at by group activities ay talagang mabubutas ang iyong bulsa. Kaya, basta, may kanin lang kahit wala ulam, fights na po tayo dyan. Ang importante lang naman, busog tayong papasok sa school, di ba? Siyempre, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon na binigyan niya tayo ng pagkain kahit wala ulam. Ang importante, may kanin tayo na kakain. So ayun na nga, habang kumakain nga ako ng agahan, nagre-review na rin ako para sa midterm exam namin sa crop protection. Ang motibasyon ko talaga sa pag-aaral ay hindi lang para pumasa kundi para matuto din talaga. Naalala ko nga dito yung concept baga ng self-determination theory in psychology. Yung ang tao daw ay may intrinsic at saka extrinsic motivation. At ako bilang estudyante, nag-aaral hindi lang dahil kailangan, kundi dahil gusto kong magtagumpay sa hinaharap kung luluubin po ng Panginoon. And fast forward nga po, nagpaalam na nga ako dyan sa mga karumit ko na papasok na ako. And yes, they said good luck bala sa exam mo. At bago nga ako tuluyang umalis sa dorm, nanalamin nga muna ako dito sa may glass door ng dorm namin. Since wala kaming malaking sa amin sa room namin. Ngayon, outfit check muna tayo. Maraming nagsasabi na mahilig lang ako magsuot ng dress. But the real reason is that I follow what the Bible teaches about modesty. According to 1 Timothy chapter 2 verse 9, in like manner also that women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and severity. My clothing reflects my values and the way I want to present myself to the world. Kaya lagi niyo ako nakikita na kapag umaalis ako ay nakadress ako or di kaya nakapalda na mahaba. Fast forward, papunta nga ako sa room namin. Pero masyado pa pala ako maaga at wala pa yung instructor namin. Kaya nagdesisyon muna akong mag-review ng mag-isa dito sa room kung saan walang ibang tao. Masyadong tahimik. Ito nga yung gusto ko para makapokus ako talaga. Pero nang biglang dumating naman itong aking pamangkin na si Christy, nakipagkwentuhan sa akin. Ay nako, pero naalala ko yung lesson namin sa IUTS. Doon baga sasabi na teorya ni Sigmund Freud kung saan nabanggit ang tungkol sa id, ego, tsaka super ego. Narealize ko na parang ganito siya. Yung id ko, gusto lang makipagkwentuhan at mag-enjoy since nakapag-review naman talaga ako kaninang madaling araw. Pero yung super ego ko naman, nagsasabi na dapat akong mag-focus sa pagre-review dahil di pa daw yung sapat yung na-review ko kanina. Pero sa huli, yung ego ko pa rin ang nagpasya. Sandali akong nakiusap kay Christy na mag-aral muna ako at mamaya na lang kami mag-uusap ulit. At ayun, pumayag naman siya. She respect my priority bala. Kaya yan talaga yung gusto ko sa mga kaibigan natin na kapag
Sinabi mo na ito yung unahin mo, irerespeto ba nila? Yun yung magandang kaibigan, kaya ako sa inyo, humanap kayo ng kaibigan na ganoon. Fast forward, pagkatapos ng exam namin, bumalik ako doon sa dorm namin para kumuha ng balde. Nagpasama nga ako kay Krista at kay Regina pamangkin ko. Nagpunta kaming garden sa Agrito para diligan yung mga tanim ko doon na talong, kamatis, tsaka pitsay. Ayun, tuwing Friday talaga, ito na yung ginagawa ko dahil naniniwala ako sa halaga ng pag-aalaga ng buhay. Sabi nga ni Aristotle baga sa kanyang concept na eudaimonia, ang tunay daw na kaligayahan ay matatagpuan sa pagkakaroon ng layunin at paggawa ng makabuluhang bagay. Para sa akin, ang pagtatanim at pag-aaral ng agriculture ay isang paraan upang magkaroon ng makabuluhang buhay. Kaya para sa mga incoming first year college dyan, mag-agriculture na kayo! Tapos nga nakakapagod na araw ko sa school, pumunta ako sa San Jose Pili Farm Station para bumili ng mga seeds ng mais para sa aking project sa Crop Science Tribala. Pero wala silang stock. Kaya kahit wala sa plano ko, nagdesisyon na lang akong pumunta sa palengke para bumili ng iba kong kailangan. Ayon nga sa filosofiya ni Jean Paul Sartre, hindi natin makokontrol ang sitwasyon pero may kapangyarihan daw tayong pumili kung paano tayo tutugon dito. Kaya sa halip na malungkot, gumawa ako ng alternatibong plano para hindi man masayang yung oras ko na ginugol pagpunta dito sa farm station bala. Naggastos ako ng pamasahe tapos wala akong mabibili. Kaya yon, pumunta na lang akong palengke para kahit papano, day man sayang yung gastos ko bala. And that's a wrap for today. Through this vlog, I realize how each part of myself mula sa aking pananampalataya, pananamit, pag-iisip, pakikisalamuha at pananaw sa mundo. Kayo naman, anong pananaw ang pinaka nakaka-relate kayo? Let me know in the comment section. Don't forget to like, share, and subscribe. Kita-kits sa mga susunod ko pang vlogs. Thank you for watching and God bless you all.